Hallelujah. So tayo po ngayon magsisimula sa ating enthronement. Magsitayo po ang lahat. Atin pong hingin ng gabay ng Banal na Espiritu ngayong gabi ito. Let us welcome the Lord in this place. Ooh. Ooh. As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desire, see across our hearts with holy fire. Have your way. This is your house, your home. We welcome you, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. We welcome you today. We welcome you today. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up in our praise. And as we worship your throne, and as we worship your throne, and as we worship your throne, come Lord Jesus and take your place. Hallelujah. O God the Father, ngayon pong gabi ay patuloy po kaming sasamba sa iyo, O Diyos. Marapatin mo po ang pagsambang ito sa gabing ito para madakila at maluwalhati ang dakilang pangalan. Tunay kang Kristo ng aming buhay, mula noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang lagi kong tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap. Lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso, kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo
Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa na. Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, Kristo. Ikaw ang tunay na kaibigan, ginto ang puso kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangarap. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa na. Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit pa ang mundo ngayon gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, Kristo, Kristo, Kristo. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais mo. Ikaw ang maghari
Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Pasagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang mag-ari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais mo. Ikaw ang mag-ari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang mag-ari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais mo. Ikaw ang mag-ari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Panginoon, inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Espiritu Santo. Amen. Panginoon, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, ikaw na nagbibigay ng buhay at kalakasan. Ang kabanal-banalang mong anak na si Jesus ay niligtas kami sa kasalanan. Puspos ka ng kabutihan, walang hanggan ang iyong awa. Patuloy mo kaming iniligtas kahit madalas kami magkasala. Patas ka sa lahat, sa iyo walang mayaman o mahirap. Ang iyong mata ay walang kinikilingan. Nagagawad ka ng hustisya sa mga naapi at nahihirapan. Mapagkalingan ka, O Diyos. Sapat ang iyong biyaya, ang iyong awa at grasya ang aming patuloy na tinatalima. Kay buti mo, Panginoon, kay buti mo. Ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, sadya kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siya magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay.
Kaya o Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig patuloy halaan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigatin, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Magsiluhod po ang lahat. Panginoon, narito kami ngayon sa iyong harapan, nagsusumamo at humihingi ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan, ang hindi namin pagsunod sa iyong mga utos at sa aming mga magulang, lalo na pag kami nagpangaral sila sa amin at sumasama pa ang aming loob. Panginoon, patawad sa aming pagmamalabis sa aming kapwa. Patawad sa aming paglapastangan sa kalikasan. Patawad po sa aming pagbingi-bingian sa mga nangyayari sa aming paligid. Panginoon, patawad kung madalas po kaming nagsisinungaling sa aming mga magulang at minsan pag kami inuutusan ay parang wala kaming nadidinig. At mas inuuna pa namin ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Panginoon, inaamin ko na ako'y nagkasala at marami pang nagawang pagkakamali at humihingi ako ngayon ng kapatawaran. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong nakakatubos na biyaya at bigyan lakas upang malampasan namin ang mga kahinaan at patunayan kami upang makakalakad sa iyong daan para masumpungan namin ang tunay na spiritual na katuparan. Muli, dalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Patawad po, patawad, Panginoon. Amen. Diyos Ama, Diyos Anak ng Espiritu, patawarin mo sana lahat ng tulad ko. Nagkamali, nalimutan ang utos mo. Ikaw lamang ang lunas. Pakinggan mo ako. Magsisisi kung wagas ay walang katumbas. Pag
Baga't puso niya'y laging bukas at handang ituwi ang landas. Pagsisisi ang bulong ng puso kong ito. Patawarin mo sana ako sa buhay dinggin mo. O Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu, patawarin mo sana lahat ng tulad ko. Nagkamali, nalimutan ang utos mo. Ikaw lamang ang lunas. Pakinggan mo ako. Pagsisisi kung wagas ay walang katumbas. Baga't puso niya'y laging bukas at handang ituwi ang landas. Pagsisisi ang bulong ng puso kong ito. Patawarin mo sana ako pagsamoy dinggin mo. O Panginoon, salamat sa biyaya ng buhay. Kami ay nagpapasalamat sa pagpapala ng mabuting kalusugan at sa lahat ng paraan na iyong ipinagkaloob sa amin sa bawat araw. Pinasasalamatan ka namin lalo na para sa komunidad ng Servite at para sa tagumpay ng aming kamakailang pilgrimage. Ginabayan mo kami, pinalakas ang aming pananampalataya at pinuspos mo ang aming mga puso ng iyong presensya. Naway lagi naming alalahanin ang iyong kabutihan at gamitin ang aming mga pagpapala upang luwalhatiin ka at paglingkuran ang iba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Diyos, salamat, Panginoong Jesus, salamat sa iyong pagliligtas, salamat sa buhay na walang hanggan, salamat, salamat, salamat. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo aming sasambitin.
maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo aming sasabihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, we Holy Spirit, we pray. Holy Spirit, your power. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo ng may pagpapakumbaba. Alam po namin hindi kami perpekto, ngunit naniniwala kaming sapat ang iyong biyaya upang kami gabayan sa bawat pagsubok. Palakasin po ninyo kami kapag kami nanghihina. Bigyan ninyo kami ng karunungan kapag kami naguguluhan at turuan kami na magtiwala. Tulungan po ninyo kaming maging matyaga sa gitna ng pagsubok. Gabayan at protektahan ninyo rin po ang aming mga ka-community na hindi nakadalo sa prayer gathering sa kasalukuyan at ang mga ka-community na nasa ibang bansa na po. Puniin ninyo ang aming puso ng kapayapaan at pagmamahal upang maipamalas namin ito sa iba. Panginoon, ingatan po ninyo at pagalingin ang aming pamilya at mahal na may karamdaman at may kinakaharap na pagsubok sa buhay.
Lalo na po ang aming minamahal na ka-community, si Brodan Warataya. Naway maging successful po ang kanyang operation at naway protektahan niyo rin po si Patrick Roas sa kanyang treatment. Naway ito ay maging successful. Ilayo niyo po kami sa kapahamakan at gabayan sa araw-araw. Maraming salamat po sa inyong walang hanggang awa at biyaya. Sa ngalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen. Halina, Espiritu Santo, halina. Para po sa paghahanda sa banal na salita ng Diyos. 1:16, 18 to 22 and 24. At si Jacob ang ama ni Jesus, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagpapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila pakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya siya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose, ito na napakita sa kanya sa panaginip. Ang isang anghel ng Panginoon, sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ang naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang gabi po, brothers and sisters. Sa reflection ko po ngayon ay may isang linya po na talagang tumatak sa aking puso at isipan. Isang linya pero napakasimple, ngunit napaka-powerful. Yun ay yung nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. I think it's a side na often overlooked, na bilang tao lang din po, sa panahon at sitwasyong iyon na marahil ay nakaramdam si Jose ng galit, or kung hindi man galit, lubos na pagkalungkot o pagkadismaya at even kahingian. Kasi kung iisipin po natin, nakasaad sa gospel, ipinasya niya talaga nahiwalayan si Maria na kay palihim. Di ba po? Pero, sa kabila ng pagkagulumihanan o pagkalito niya ni Jose, kahit na sobra-sobra na po ang doubt, gulo sa puso at isip niya,
nagawa niyo pa rin pong sundin ang saloobin ng Diyos. At hindi po madali yun. Aminin po natin na hindi po madali yun. Ako po, nung bata pa po ako, bago po mag-sin, more often than not, nakakaramdam po ako ng depression, sobrang lungkot, galit, pagkadismaya, or kawalan ng pag-asa. To the point na sinisisi ko na po yung mundo, yung sarili ko, sa lahat po ng mga nangyayari sa buhay ko. And parang gusto ko na po nung sukuan ng lahat. Pero, alam niyo po, there's one thing na ginawa ko po na nagligtas sa akin. Ipinaubaya ko po lahat kay Lord. Sabi ko, Lord, hindi ko po susukuan to. Kasi alam kong may purpose pa ako, Lord. At gusto ko po na I live through it, na makakamtan ko po yung purpose na binigay niyo sa akin, Lord. And the fact na nandito po ako ngayon sa harapan niyo is isa po sa katuparan ng purpose po sa akin ni Lord. Praise to Lord po. And si Jose po sa gospel, kahit mahirap, mas pinalaig niya ang kanyang tiwala at pananampalataya, trust, and faith in God. Sumunod siya at pinakita ang kanyang tapat na pagmamahal, hindi lang kay Maria, ngunit kay God. At si God, sa gospel po na ito, through the Holy Spirit, sa kanyang angels, pinapakita at pinapatunayan niya na may mga nakalaan siyang plano para sa kaligtasan ng sangkatauhan at na ginagamit niya ang mga ordinaryong tao tulad ni Jose at Maria upang isakatuparan ng kanyang plano, which is yung pagkasilang ni Jesus. At sa higit po sa lahat, pinapakita po ng Diyos na siya ay may plano sa bawat isa sa atin. And bilang mga Kristiyano, huwag po tayong mawalan ng tiwala, pananalig, at pag-asa sa Diyos. Yun lang po. Hindi na po papatagalin, mga kapatid. Atin pong i-welcome sa Servidae Community, Brother Romulus, a.k.a. Boyet Manlimos. Palakpakan po natin. Hello po, good evening po. Good evening po sa lahat. Alam niyo po, napakalaking honor po na makasama po kami ngayong gabi ng aking sister wife na si Michelle. At alam niyo po, talagang nakakataba po ng puso para naririto kami ngayong gabi sa home of God's faithful servants ang Servidae Marriage Encounter Community. Ayan po, kasama po yan, brothers and sisters, ang aking pong pag-uusapan ngayong gabi is about attachments. Pero alam niyo po, brothers and sisters, pag pinag-usapan natin yan, talagang ang spiritual warfare, ang kalaban natin ay hindi nagpapahinga. Amen? Kita mo yan, no? Ayos na yan, di ba? Sapagkat ngayon ay bahagi ng ating Lenten season. Panahon ng Kwaresma. Kasama rito ang ating repentance and renewal. Ano po yung tatlong bagay na dapat natin ginagawa? Prayer, almsgiving, fasting, abstinence. Tama po ba? Kumusta po ang ating mga prayer, almsgiving, at fasting ngayon? Nagsimula na po ba tayo? O medyo pagpapalapit na yung Holy Week saka tayo maghahabol? So ayan, panahon po ng Kwaresma, we have to be very conscious na ito po yung ating ginagawa. Pero natutuwa po ako, nais ko lamang pong express sa inyo, brothers and sisters, nakakatuwa pag nakakakita ka ng mga kabataan na nagli-lead ng prayer. Talagang ito ang home of God's faithful servants. Sa mga kabataan natin na naririto, ituloy nyo po yung ginagawa ninyo. The earlier kayong mag-start, the better. Ngayon po, brothers and sisters, ano pong nakikita nyo sa screen? Basahin po natin. Ano po kaya yung 1,904?
Dami ng mga magiging makakatanggap ng ayuda sapagkat election time na ngayon, brothers and sisters. Ito po naman yan, pasensya na po sa mga nagre-record sapagkat mas gusto ko po ang gumagalaw. Ang 1,904 brothers and sisters, yan po ang bilang ng mga nagplano kagabi, nangarap ng gagawin nila sa Holy Week, nagplano ng gagawin ngayong araw na to, nagplano ng lakad sa weekend, pero hindi na mangyayari. Sapagkat ang bilang na 1,904 is the average number of deaths in the Philippines daily. 1,904 ang namamatay on the average na Pilipino. Mga taong, mga kapatid natin na nagplano ng gagawin nila, mamamasyal sila, pero sadyang hindi na mangyayari sapagkat tapos na. God doesn't call the qualified. He qualifies the call. Bagay na bagay sa inyo yan, mga kabataan. Pag inassign kayo, hindi naman kami ready dyan. Bata pa kami, tandaan nyo. Hindi tinatawag ni Lord ang mga talagang qualified. Pero pag tinawag kayo ni Lord at umuo kayo kay Lord, si Lord ang magko-qualify sa inyo. Amen? God's calling, brothers and sisters. Anong sabi sa Hebrews 4:7? If today you hear His voice, harden not your hearts. Kung ngayong gabi, merong sasabihin na kung saan ay tila matatouch yung ating puso, pakinggan natin ang sinasabi ng Panginoon sa ating buhay. Ang sabi sa 1 Corinthians 10 verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Kahit kumakain ka, kahit anong ginagawa mo, we glorify the Lord. Bakit? Sapagkat ang buhay natin ay temporary lamang, hindi tayo magtatagal. Ang lating minimithi natin ay ang makita at makasama ang Panginoon sa buhay na walang hanggan. Amen? Ngayon po, reminder, brothers and sisters, tignan niyo po yung katabi niyo. Life is short and death is certain. Your days are numbered. Sabihan mo yung katabi mo, your days are numbered. Umayos ka na. Do not delay. Tomorrow might not come. Kung minsan meron nagsasabi sa atin, bukas na lang, bukas ko na lang gagawin yan, hindi mo na ngayon. Pero walang nakasisiguro sa atin na bukas tayong lahat ay buhay pa. Amen? Sapagkat hindi natin kontrolado ang buhay. Lahat ng bagay dito sa mundo ay temporary lamang. Tignan niyo po yung picture na yan sa taas. Yan po ang Pacific Palisades sa Los Angeles. Sinong mag-aakala ng exclusive na lugar na yan, worth millions of dollars ang mga bahay, bahay ng mga mayayaman, negosyante, artista from Hollywood, in a twink of an eye, tignan niyo nangyari sa kanila because of the fire na kumalat mysteriously that even the most powerful country in the world could not even stop. Ibig sabihin nito, brothers and sisters, wala kang pangahawakan. No matter how wealthy, gaano ka kayaman, gaano ka powerful, everything is temporary. Tingnan niyo po ulit ang katabi niyo at mga tao sa likod. Ang tanong, ilan pa kayang Lenten season at Easter Sunday ang meron ang katabi niyo? Ilan pa kayang birthday at Christmas meron tayo? Have we ever asked ourselves, brothers and sisters, natanong na ba natin minsan, ilan pa kayang birthday, ilan pa kayang Christmas meron tayo? At hindi natin pwedeng sabihin na yung mga may edad at naunang pinanganak sa mundo, mauuna. Sapagkat alam natin sa mga panahon ngayon, lalong mas bumabata ang mga namamatay. Sabi nung sinamahan ko yung aking biyanan sa kanyang cardiologist, espesyalista, ang sabi nung cardiologist, ngayon, ang mga kliyente ko hindi na mga senior citizen. Ang mga kliyente ko na inoopera sa puso ay nasa mga 40s, 30s. Ibig sabihin, walang nakasisiguro sa atin. Muli, tanungin niyo yung katabi niyo, ilang birthday at Christmas pa kaya meron ka? Bakit natin ito pinag-uusapan? Sapagkat dapat, brothers and sisters, ito ay malinaw sa ating lahat. Nasa kasalukuyan tayo, brothers and sisters.
Pero sinasabi natin lagi, meron dalawang magnanakaw. Ano yung dalawang magnanakaw na yon? Ang unang magnanakaw ay meron sa atin hanggang ngayon, sinasabi pa rin, alam mo, sayang lang talaga nung araw kung nangyari lang yan. Ang isang magnanakaw, ang unang magnanakaw ay ang magnanakaw ng nakaraan. Many of us are battered by our past. Mga pagsisisi, mga pagkakamali na tapos na. Kahit ano pa mang gawin, brothers and sisters, sadyang hindi na maibabalik ang panahon. Ano ang pangalawang magnanakaw? Ang pangalawang magnanakaw ay yung sobrang dami ng mga inaalala. Kumusta na kaya tayo? Magkakagulo na kaya? Kumusta na kaya ang mundo sa nangyayari? Kumusta na kaya mangyayari sa kalusugan, brothers and sisters? We are not in control of our lives. And we are never in control. And we will never be in control. Because only God is in control. So kung ang ating kasalukuyang buhay, we are bothered ng mga nakaraan na mga pagsisisi at ng mga nakalipas na panahon, or we are bothered by anxiety and fear, kahit na alam natin na 365 times sinabi sa Bible, do not be afraid, then ninanakawan tayo to enjoy our present, to make the most out of the present, and to be able to glorify the Lord. Mahirap i-glorify sa Panginoon kung napakarami mong mga dinadala sa iyong puso, brothers and sisters. Tingnan nyo ang picture dyan. Anong nakikita nyo? Angel. Angels are very light, ang sabi dyan. Bakit? Kasi wala silang mga attachments. Wala silang mga dinadala ng mga nakaraan. Wala silang mga pag-aalala about the future na wala naman tayong control ang bawat isa sa atin. Ang picture na yan, brothers and sisters, yan si Saint Michael the Archangel. Lagi nating tinatawag siya sa ating spiritual warfare. Defend us in battle. Because oras-oras, brothers and sisters, ang kalaban natin, talagang bubulungin tayo. Talagang gugustuhin na tayo ay madistract at maistorbo sa ginagawa natin. Alam niyo po ba, napakarami sa atin. Nagkaroon ng valid reason sana na hindi na makapunta ngayong gabi. Pero ano nangyari? Tumatawa ang mga kabataan, di ba? May klase pa kami bukas. Ganyan talaga ang kalaban. Will discourage you from going to sa prayer gathering. Ay, masakit ang aking kasukasuhan. Pero alam niyo po, commitment natin kay Lord, kailangan malabanan natin ito. Kaya tayo nandito ngayon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, congratulations kapatid. At nalabanan mo ang kalaban. So pag tinignan po natin, brothers and sisters, ang mga angels na yan, wala silang attachments, kaya madali silang nakakalipad. Wala silang mga mabibigat na bagahe. Ano po ang nakalagay sa screen? Pakibasa po. Yung iba sinusulat, itataya sa loto bukas. Hindi po pang loto yan, hanggang 58 lang po ang loto. Ngayon, brothers and sisters, ano po ba yung 70, 80, 72, 79? Sabi sa Book of Psalm, life is only up to 70. 80 for those who are strong. Tingnan niyo po yung katabi niyo, nandun na ba sa range yan? Life is only up to 70. 80 for those who are strong. Therefore, kung ikaw po ay nakaabot na sa edad na 70, dapat araw-araw nagpapasalamat ka. Pero, dapat aware din tayo that the moment you turn 70, kumbaga sa airport, ikaw ay nasa pre-departure area na. At kung ikaw ay mag-80, yung eroplano mo, na-delay lang yung pinanggalingang flight. Hindi po ba? Kasi kung minsan, brothers and sisters, yung iba sa atin, para tayong namumuhay na kung saan parang hindi matatapos ang ating buhay. Amen? Parang hindi natin kinikilala. Marami sa atin ayaw ang pag-usapan eh. Ngayon po, tatanungin ko ang mga mag-asawa na naririto. Kayo po ba na pag-usapan ninyo na anong gusto nyo? Nakakahon o nakagarapon? May mga iba ayaw pag-usapan, ayaw ko. And yet, nasa prayer meeting, lagi tayo sa prayer gathering, sinasabi natin, life is short and death is certain.
Gusto nating makita si Jesus, pero pag tinanong mo, sino sa inyo ang gusto nang makita si Jesus bukas? Walang magtataas. Isa lang. Si brother, tumaas doon. Baka sabihin nyo, kamag-anak ko siya, ha? Hindi ko po kamag-anak si brother, kaibigan lang. Ayan po, brothers and sisters, di ba? Life is only up to 70, 80 for those who are strong. Ngayon ang tanong, ano yung 72 na yan? Ang 72 po, brothers and sisters, yan ang average lifespan ng Pilipino ngayon. Ang average ng mga Pilipino nabubuhay hanggang 72. So kung sino man po sa inyo ang more than 72, congratulations! Hindi ba? Kasi lumamang ka na sa average. Papunta ka na doon sa up to 80. Ngayon, ano naman yung 79 sa tingin nyo? Maximum. Ano yung 79? Palaisipan. Alam nyo, brothers and sisters, ang 79 po, kung kanina, ang average, merong 1,904 na tao na Pilipino ang namamatay araw-araw, ang 79 po is the average na namamatay every hour. Ibig sabihin, sa loob ng 2 oras na naririto tayo sa activity natin dito, sa Survey Day, meron on the average, 158 na Pilipino mawawala kung 79 every hour. Amen? Kaya dapat, brothers and sisters, lagi tayong nagpapasalamat sa Panginoon. Ang paggising natin sa umaga, hindi dapat tayo nag-isip na talaga naman dapat buhay pa ako. Every time bumukas ang iyong mata, ang una mong gagawin ay magpasalamat kay Lord na buhay ka pa. Because there are 1,904 people, Filipinos, na hindi na matatapos ang bagong araw. Pag pinag-usapan natin ang attachments, ano ba yung attachments na yan? Alam niyo, brothers and sisters, kasama sa repentance and renewal sa Lenten season, sa panahon ng Kwaresma, dapat binabalikan natin kung ano ba yung mga attachments na meron pa tayo hanggang ngayon. Ang attachments can be anything outside of us and God that we'll believe will bring us joy or happiness. Anything outside of us at kay Lord na inaakala o pinaniniwalaan natin na magiging magpapasaya sa atin. Anong karamihan sabi natin? Pag nanalo lang ako ng loto, talagang mag-iiba, magiging masaya ang buhay namin. Pag natapos na ang pangarap namin na bahay, napatayo na, gaganda na ang buhay namin. Pag nakuha ko yung minimiti ko na yan, na posisyon sa aking trabaho, magiging masaya ang magpapasaya sa atin. Pero, ang tanong, ito po bang mga attachments na ito ay magpapalapit sa atin sa Panginoon? Tignan natin, ano ang sabi sa ating Bible, sa ating Holy Scripture, pagdating sa attachment. Sabi sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Brothers and sisters, aminin natin o hindi, sa mga sandaling ito, napakarami nating mga attachments na mga tinitignan. Gusto ko yung brand yung sasakyan na yan. Gusto ko yung SUV na ito. Gusto ko ganito na sana ang aming kita sa aming negosyo. Kung nakatuon ang pansin at lahat ng energy natin, hindi tayo mapapalapit kay Lord sapagkat yon ang minimiti ng ating puso, hindi yung kabutihan ng Panginoon. Amen? Ngayon po, brothers and sisters, tignan po natin yan. Ano po ba ang mga source ng ating baggage? Alam nyo, brothers and sisters, one of the worst disease na pwedeng makuha natin ay ang disease na tinatawag na entitlement. Yung pakiramdam natin na entitled tayo, karapatan natin ang mga bagay na kung tutusin ay wala tayong karapatan kung di pribilehiyo lamang. The gift of life, we're not even entitled to it. The gift of being alive,
the grace of reaching 60 or senior citizen is not even a right na pwede natin sabihin karapatan ko. Ang lahat ng ito ay mga pribilehiyo lamang. Lahat ng ito ay grasya ng Panginoon. But oftentimes, ang nagiging sakit natin is that we are feeling entitled, dapat lang. At ang entitlement na yan, brothers and sisters, sa panahon ng Kwaresma, makatutulong sa ating pagninilay. Diyan ang gagaling ang 7 capital sins. Pag pinag-usapan natin ang greed or avarice, gusto ko ito, maayos na, marami ka ng pag-aari, gusto mo pa, you want more, that is greed. Bakit nag-aaway-away ang mga magkakapatid? Kapag pinag-usapan ng mga mana, ang mga property, because of greed na hindi naman natin dadalhin pag tayo ay namatay. Bakit nag-aaway ang mga kaibigan? Magkakaibigan? Because of that. Kasi nagdadayaan. Pag nag-partner sa negosyo, mayroon nagdadaya. Bakit? Because of greed. Gustong makalamang, gustong makaisa. Pride. Napaka-common ito every day. That is part of our attachment. Hindi, dapat ako ang bida. Alam nyo, brothers and sisters, kasi po kami ni sister wife po si Michelle, kami po ngayon ay head servant, head steward ng Christ in Us. Kahit sa community life, alam natin yan, di ba? Ang sinasabi natin, si Sharon Cuneta, sa ayaw at sa gusto niya, laging imbitado yan. Tama? Si Sharon Cuneta, laging invited yan pag may gathering. Siyempre, magbabalot kayo eh. O di ba? Pero, dapat si Jollibee, hindi imbitado. Bakit, brothers and sisters? Kasi yung pangalawang capital sin na yan, yung pride, talagang ginagamit yan ng kalaban para tayo ay mapoison. Pag pinag-usapan mo yung pride, dapat kami magaling. Mas magaling kami. Mas magaling nung panahon namin. Mas magaling nung kami ang nag-get ng ganito. Pag nagsiserve tayo kay Lord, example sa community, si Lord lang ang bida. Amen? Tayong lahat ay mga workers lamang. Anytime, in the wink of an eye, we can die. So kapag ang mindset natin, wala tayong pride. Kung minsan, ang iba sa atin, well-accomplished sa negosyo, well-accomplished sa career. Nung araw, lagi mong iniisip kasi magaling ka, tama? Kasi matalino ka, kasi mataas ang pinag-aralan mo. Pero dapat mong ma-realize na nakamit mo ang lahat ng yan, hindi dahil sa galing mo. Nakamit mo yan dahil pinayagan ka ng Panginoon na makamit mo yan because meron siyang purpose for you. Ang lahat ng yan ay grasya lamang. Amen? Kaya dapat kahit papano hindi tayo nagtatanim ng attachment ng pride. Kahit gaano karami ang pera mo, brothers and sisters, kung bukas may cancer ka, stage 4, tignan mo kung yung pera mo na yan, will it still matter to you? Meron akong kaibigan, kilala, taga-probinsya, nangarap, ang ganda na ng bahay nila sa isang exclusive na subdivision sa probinsya, pinakamayayaman nandoon. Hindi pa nakontento, nagpagawa pa ng mas malaking bahay. This was 10 years ago. Pero hindi naman masyadong mahal ang inabot ng bahay nila. 250 million lang naman. Alam nyo, after 1 year, ang sinabi ng asawang babae sa best friend niya, hindi raw siya masaya. Kasi pakiramdam niya, nakakulong lang siya doon sa kanilang mansyon. Can you imagine? Ang bahay mo, 250 million. May mga sasakyan sila, marami. Mayroon silang yate. Almost every 2 months, nag-a-abroad sila. May mga property sila, 4 na bahay sa abroad. Pero hindi sila masaya. Because sadyang ang lahat ng yan, kahit kailan, hindi makukompleto yung nasa puso natin. Number 1 is greed. Number 2 is pride. Number 3, anger. Galit. Brothers and sisters, ang pandemya ay nangyayari every 100 years. Amen? At ang ating, parang hindi nyo inabot ang pandemic ang COVID. Every 100 years nangyayari. Ang generation natin, inabot natin ito. Pero ang pandemic natapos na. Yung iba sa atin, yung galit, na nandyan na bago pa mag-pandemic hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala, hindi pa rin makapagpatawad. Bakit? That is one of the 7 capital sins. Alam nyo, brothers and sisters,
What makes 2025 special? Jubilee year. Every 25 years ang Jubilee year. Ito, tanong ko, brothers and sisters, baka naman meron sa inyo, buhay na nung year 2000, nung last na Jubilee year. Meron kayong galit, pinagagalitang tao. Yung iba ka mag-anak pa kapamilya. Baka naman natapos ng 25 years, nag-Jubilee year na lang ulit. Andyan pa rin ang galit sa inyong puso. Brothers and sisters, that is an attachment. Ngayong panahon ng Kwaresma, siguro magandang pagnilayan. Baka ito na ang panahon na kung saan pinabibitawan na sa iyo ni Lord yung galit na nasa puso mo. Isipin mo, nakaisang cycle ka na ng 25 years, andyan pa rin ang galit mo. Pang-apat, last, napaka-normal nito. Mga makamundong pagnanasa, anong sinabi? Napakarami raw napupunta sa impyerno dahil ang number 1 kasalanan na nagdadala sa kanila sa impyerno ay lust. Makamundong pagnanasa. Hanggang ngayon, meron pa bang mga gawain tayo na hindi pa natin nabibitawan? That is part of attachment. Kung minsan sa iba in psychology, may tinatawag na midlife crisis. Yung bang feeling nila, hindi pa sila tumatanda, kaya gusto pa nilang i-prove na kaya pa nila. Yung iba, pag sinasamahan mong mga barkada, mga BI, bad influence, hindi ka dadalhin yan sa mabuti. Kasi ang lagi mo silang kasama, ang lagi pinag-uusapan nila, inakailang chicks sila, tama? Parang contest, parang Olympics ang nangyayari. Anong sabi ni St. Ignatius de Loyola? If you want to avoid sin, avoid occasions that lead you to commit sin. Anong ibig sabihin? Umiwas ka sa mga tao at mga pagsasama na alam mong magdudulot lang sa iyo sa kasalanan. Ang napakaganda, brothers and sisters, 7.5 years pa lang kami sa community. May marriage encounter tulad nito. Pero alam nyo, siguro napakaswerte namin, grasya ng Panginoon. Alam nyo po, corporate guy ako. Sanay po ako ng mga labas-labas. Wala namang mga budget na sinusundan kasi malaki ang budget. I've worked both na local and multinational companies. May mga nagyayaya kong minsan, talagang sa puso ko, ayaw ko nang puntahan. Bakit? Mas sinulook forward ko yung mga sa community, sila na yung nakakasama mo, ang mga ganitong activities. Amen? Prayer gathering, Bible study, pag may mga seminar, wag na wag yung aabsinan yan. Pwede kayong humindi sa mga kaibigan nyo na alam nyo, idadali na kayo sa masama. Ngayon, envy. Napaka-common din sa atin yan, di ba? Maraming beses hindi tayo natutuwa sa puso natin, naiinis tayo. Bakit ganun, Lord? Napaka-active namin sa survey day. Bakit yung kaibigan ko na tagal na namin ini-invite, hindi naman nagsiserve sa'yo, pero talagang sila pa yung umuunlad. Ang buhay nila, napakaganda. Amen? Minsan natatanong natin yan, di ba? Pero alam nyo, brothers and sisters, ang pamamaraan ng Panginoon at ang pag-iisip ni Lord ay hindi katulad nating mga tao. His ways are different from ours. Sabi sa Proverbs, di ba? Sinabi rin, sinabi sa atin, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will guide your path straight. Huwag mong kukwestiyonin ang wisdom ni Lord. Napakaraming makikita mo mga kaibigan, ang ganda ng buhay nila. Pag tinignan mo sa social media, tandaan nyo, ang Facebook, 50% maximum lang yan ang katotohanan. Karamihan ilalagay dyan, ang pinakamagaganda. Sabi nga, nagtatalo kami dati ng sister wife ko. Sabi niya, napakaganda ng buhay nila, perfect. Kasi pag nag-post yung babae, talaga namang, the good life. Sabi ko, wag kang maniwala dyan, maghihiwalay na yan eh. Ayaw niyang maniwala sa akin. Nagtatalo kami, hindi daw kasi ang gaganda. Kaibigan naman namin yung couple. Pero ako, consultant ng lalaki. Katiwala ako. Hindi yan totoo. Maghihiwalay na yan sila. Hindi siya naniniwala. Pag tinignan mo kasi, ang ganda ng buhay nila. Mayaman, ang laki ng negosyo, ang daming sasakyan, laging nasa abroad. Totoo nga, after a while, magkahiwalay na sila. At pareho silang hindi masaya. Do not envy other people. Hindi mo alam anong pinagdadaanan meron sila. Kung meron mang lesson na tinuro sa atin ng pandemic, ay huwag maging judgmental.
Amen? Sapagkat kung minsan may iba, ngumingiti, pero hindi mo alam ang dinadala nila. Meron pala silang matinding sakit. Ikaw, gaganyan-ganyan ka, wala kang sakit. Walang maintenance. Sino rito walang maintenance? Taas po ang kamay. Isipin nyo, napakalaking blessing. Yung mga may mga maintenance na, mag-ingat-ingat po kayo ha, umayos na kayo. Ayan, brothers and sisters, gluttony. Kung minsan busog na. Kaya si Sharon, di ba? Kahit mga prayer gathering, hindi tayo nakukontento. Busog na, ang dami ng kinain, wala naman dinala. Nangyayari sa community yan. Magbabalot pa. Hindi ba? Anong sabi? Kapag hindi mo raw makontrol ang appetite mo sa pagkain, hindi mo makokontrol ang sarili mo sa iba pang mga tukso. Ang pagkontrol daw sa appetite mo sa pagkain, ang pinaka-basic. Kung hindi mo malabanan ang appetite mo, nang kain ka ng kain, hindi mo malalabanan ng tukso sa mga makamundong pagnanasa, hindi mo malalabanan ng tukso pagdating sa greed, sa anger, hindi. Yan ang pinaka-basic. Kung gusto mong pumayat, itong magandang panahon, Lenten season, may fasting, may abstinence. Hindi ba? At ang huli, sloth, katamaran. Yung iba sa atin ng entitlement, nandyan. May iba nagsiserve kay Lord. Meron akong alam ganyan. Maayos ang buhay. Nung medyo nahirapan na doon sa weekend na activity, ang sabi niya, bakit ba? Sa bahay, nakahiga lang ako, nakahilata lang ako, wala akong ginagawa. Kumakain kami araw-araw, nanonood lang ako ng movies. Dito, nagtatrabaho ako. Tama bang attitude yon, brothers and sisters, pag nagsiserve tayo kay Lord? When we are in the community, kung ano ang personalidad o katauhan mo sa labas ng community, iiwanan mo yan pag nasa community ka. Amen? Sapagkat tayong lahat ay workers na nagsiserve kay Lord. Kahit mayaman ka o executive ka o marami kang mga katulong sa bahay, kasambahay, pag nandito ka sa community, kung ano ang pinagagawa sa'yo, yon ang gagawin mo. Amen? Kung ito, magbubuhat kayo ng silya, gagawin nyo yan. Huwag mong iisipin na sa labas, hindi ko gagawin yan. Wala ka sa labas at nagsiserve ka kay Lord. So brothers and sisters, itong mga 7 capital sins na ito, dito nang gagaling ang attachment natin. Ang tanong na dapat nating pagnilayan ay simple lamang. Ano pa bang attachment ang meron tayo sa ating buhay na hindi pa natin binibitawan sa mga sandaling ito? Ito na siguro ang panahon, Jubilee year, na kung saan pinabibitawan sa atin ni Lord yung mga tinatago pa natin sa ating puso. May iba, magkapatid, maniniwala kayo, 10 taon hindi nagkikibuan. And yet, pag tinignan mo, active sa community. Laging nasa prayer gathering. Where is the faith in action pagka ganon? Nagsasabi tayong, yes Lord, we will follow you. Pero yung pagpapatawad sa kapwa, lalo na sa pamilya, hindi natin nagagawa. Or kung minsan, may edad na yung mga magulang, wala tayong panahon para bisitahin sila. Wala tayong panahon, busy kahit matawagan lang, even with technology. Pwede namang FaceTime, pwedeng Messenger. Hindi natin magawa. Tapos kapag namatay na at nandoon na sa kabaong, nakikipag-contest sa mga banda, palakasan ng sigaw, I love you, ma. I love you, pa. Pero nung nabubuhay, hindi niya narinig yung mga katagang yan. Nung nabubuhay, hindi mo nabisita, hindi mo man lang nabigyan ng bulaklak, kahit na isang bulaklak lamang, ng Mother's Day, ng Father's Day, ng birthday niya. Pero nung namatay, pinuntahan mo, halos mapuno ang buong simbahan, ang buong altar ng mga bulaklak, na kahit kailan hindi niya na makikita. Bakit? Kasi sobrang busy sa trabaho. That is your attachment. Sobrang busy sa negosyo. Kung alam mong mamamatay ka na bukas, sa tingin mo, iisipin mo yung trabaho mo, bibitawan mo lahat yan, brothers and sisters. This is the right time, the right moment to think about our lives, ang buhay natin. Ngayong panahon ng Kwaresma, pinabibitawan sa atin ni Lord ang mga attachments natin. Suriin ang ating puso. Meron ba mga taong galit pa rin ako? Naiinis pa rin ako sa Kanya? Kahit na taon na ang binilang? Let go and let God. Pabayaan mo si Lord.
Ang importante sa'yo, be light, travel light. At kung ikaw ay nasa pre-departure area na, ako naman, brothers and sisters, sa maikling panahon na lang, darating na yung plano mo. Let go. Forgive. And let go. Ngayon, brothers and sisters, ang attachment, the conquest of self and the regulation of one's life. Kapag mga attachments na pinag-usapan natin, sabi ni St. Ignatius de Loyola, ang tawag mo dyan, mga inordinate attachments. Yung mga gusto mo, ikaw ang pinakasikat. Gusto mo, ikaw ang pinakamagaling. Gusto mo, sa iyong pinakamagandang kotse, sasakyan. Gusto mo, sa iyong pinakamagandang bahay. Gusto mo, ikaw ang pinakamagaling at talentado sa lahat. Lahat ng yan are inordinate attachments. It will keep you busy. It will make you stay away from God. Kasi nandoon ang puso mo, nandoon ang isipan mo. Kung kaya, brothers and sisters, ngayong panahon ng Kwaresma, papunta tayo sa Holy Week, katulad ng nasabi ko kanina, importanteng suriin. Kaya po, si Sister Karen ay mag-iikot. Bibigyan po kayo ng maliit na papel. Baka yan ang susi na ipapakita para makatanggap ng ayuda. Brothers and sisters, ang gagawin po, kapag nakatanggap kayo ng papel na yan, huwag po ninyong ipapakita sa inyong asawa. Parang katulad yan ng mga kasalanan pag confession, hindi kasalanan na isusulat. Brothers and sisters, pag natanggap nyo po ang papel at meron kayong pangsulat, isipin nyo po, ano pang mga attachments ang meron ka sa buhay mo ngayon. Suriin mo ang iyong puso at isipan. Ano pang mga klaseng attachments ang meron ka, isulat mo. Pagkasulat mo ito, brothers and sisters, itago nyo po ito, ilagay nyo sa wallet nyo. Silipin nyo from time to time. At during the Holy Week, April 13 is Palm Sunday hanggang April 20 Easter Sunday. Sa mga araw na iyon, magkaroon kayo ng oras sa bahay, magmuni-muni, tignan nyo yung mga lista. And perhaps you can say a prayer and let go and let God finally. Malinaw po? Maging honest po tayo. Huwag po ninyong tignan yung sinusulat ng asawa ninyo, baka may attachment sa dyan. Nasa lamang at ang Panginoon na nakakaalam. Meron na po lahat na papel? Ayan po, tumingin po tayo sa papel, kumuha po tayo ng pangsulat, kung meron tayo, at simulan na po natin ang pagsusulat nang sa tingin natin ay mga attachments na meron pa tayo sa mga panahong ito. O Jesus, ilumin mo aking sugat ng puso ng aking patamisin at hagkan ang sakit ng magningasang rikin. O Jesus, ilumin mo aking sugat ng puso ng aking mahal mo. Kapwa ko kasi bigo. Bibitawan na sa atin ni Lord, lalong-lalo na ngayong Jubilee year. Kaya po, kasama po ng aking sister wife na si Michelle,
Siya po yung kumanta kanina ng O Jesus, ilumin mo. Maraming salamat po sa home of God's faithful servants and Serviday community that in all things, God may be glorified. Salamat po. Pabuenas!